sa pananaksak sa New Bilibid Prison. Inmate na si Tony Co nasawi ayon kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Ilang lugar sa Metro Manila at Bulacan binaha dahil sa ulang dala ng habagat. Lagay ng panahon sa maghapon, alamin. Presidente Duterte nagsorry dahil sa maling idinawit sa matrix ng droga sa Bilibid. I take full responsibility. Umaray tulak ng droga sa Malabon, patay ng barilin habang tulog. Ang nag-viral na yan ng sirang pinto ng tren naayos na ayon sa pamunuan ng LRT. Dance craze na made in Japan, sinabayan na rin ng mga sikat sa Pinas. At matapos ang sold-out show nila sa California, Dongyan at Baby Zia enjoy sa pamamasyal sa Amerika. Magandang tanghali po, oras na para sa may init na balita. Patay ang isang Chinese drug lord at sugatan naman ang 3 high-profile inmates matapos sumiklab ang riot sa loob ng National Bilibid Prison kanina. Nangyari po ang gulo sa Building 14 pasado alas 7 ng umaga. Kinumpirma ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre na nasawi sa pananaksak ang Chinese drug lord na si Tony Co. Isa naman sa sugatan ay si JB Sebastian. Abangan po natin ang iba pang detalye maya-maya lamang. Samantala, sa iba pang balita, nagsorry naman si Pangulong Duterte sa 3 personalidad na mali niyang naidawit sa matrix ng droga sa Bilibid. Pero nanindigan naman siyang sangkot sa drug trade si Senadora Laila De Lima. Balitang hatid ni Joseph Morong. Isang buwan pa lamang ang nakalilipas nang ilabas ni Pangulong Duterte ang aniya drug matrix para idiin ang kaugnayan umano ni Senadora Laila De Lima sa operasyon ng droga sa New Bilibid Prison. De Lima, you are finished. Tapos ka na. Pero ngayon, mismo ang Pangulo na rin ang nagsabi may mali sa ilang pangalan sa kanyang drug matrix. Kaya humingi siya ng paumanhin kina dating Pangasinan Governor at ngayon Representative Amado Espino Jr., Pangasinan District Board Member Raul Sison at Provincial Administrator Rafi Baraan. 4 na beses daw pinarevalidate ng Pangulo ang listahan pero hindi raw niya makita ang malinaw na koneksyon ng 3 sa drug operations. There's a gap there that cannot be explained while his name is there. So I think that kung meron man, it's either intriga, chismis, or it was purposely done without really checking. Gayunman, nanindigan siya na si De Lima at si DOJ Undersecretary Francisco Baraan ay kasama talaga sa drug matrix. Andoon si De Lima pati si Baraan, Undersecretary, sabit yung dalawa. Pati nakita mo sa isang kanto si Dayan. Sinabi yan ng Pangulo ng inspeksyonin ng umano'y Shabu Laboratory na ito sa Barangay Laquios, Arayat, Pampanga. Sino mang hindi magmura nito? Look at what they did. Hindi lang tinanggap ang challenge ko, gumawa pa ng factory. Liblib ang lugar kung saan itinayo ang laboratorio sa paanan ng Mount Arayat. Hinahabol ngayon ng isang Chinese national na si Sunday Chua na nakapangalang may-ari ng lupa. Ito yung mga aparatos na umano ay ginagamit para sa pag-manufacture, no? Ang paggawa ng droga. At kung makikita nyo naman, sabi nga ni Presidente, siya nang nagsabi, high-tech na ang ginagawang produksyon ng droga dito sa Pilipinas. At ang sabi ni Pangulo, itong ganitong klase ng mga aparatos ay may kakayahan na mag-produce ng 400 kilograms ng shabu araw-araw. At ang sabi niyang pupuntahan ito sa Metro Manila. Pero hindi basta susulpot lamang ang ganitong klaseng infrastruktura. Paliwanag ng Gobernador ng Lalawigan, yung front niya daw, kaya may mais dyan, parang corn seller siya. Magano siya ng feeds. Ang problema lang, yung kapitan at saka yung mga kagawad, di naman nila tinitingnan ng actual yung building. Sabi ng DILG noon, pagka nagbe-briefing siya sa amin na merong pananagutan pero iimbestigahan pa sila. ayon sa Pangulo, election season ang itayo ito pero hindi nagamit. Pinalabas na babuyan ang gamit ng compound. Kukumpiskahin ng gobyerno ang property at i-convert ito bilang rehabilitation center ng unang batch ng mga sumukong adik. Joseph Morong, GMA News.
Kaugnay pa rin po naman ng riot sa Bilibid, makakapanay po natin si Representative Reynaldo Umali, ang chairman ng House Committee on Justice na nag-iimbestiga sa drug trade sa Bilibid. Magandang tanghali po sa inyo, Representative Umali. Si Connie Sison po ito. Yes, sir. Magandang hapon po sa inyo. Connie, good morning. And Opo. good morning to all our televiewers. Opo, sir, reaksyon lamang at nagkaroon ho ng riot nga dito sa Bilibid at sugatan nga ho itong si JB Sebastian. Ang tanong po ay matutuloy pa ba na magkaroon po ng pag-iimbestiga o pagtestigo po itong si JB sa Kamara? Malamang tutuloy namin kasi meron naman tayong mga ibang witnesses pa, although one of the conditions we imposed is JB Sebastian, and we have already issued yung invitation to them, kanya I don't know, we will have, I don't know his condition now, so we will proceed siguro minusin kung hindi niya kaya. We heard that he's in a stable condition right now, sir, no? Pero paano ho ito? Malaking bagay syempre, no, na makuha ho pa rin yung kanyang affidavit, ano? If ever ipupursue pa rin po ninyo eventually kung sakasakali ho talagang umaling na itong si Mr. Sebastian. Well, if we have the time, kasi we're looking at mga 2 or 3 more hearings. Pero pag natapos na, ibig sabihin, pag nangyari na yun, baka magtagal siya, hindi ko alam if he will be willing and able to really appear before the committee. That is another matter. Ayon ho kay Justice Secretary Aguirre, nagsimula daw itong riot, no, nang sitahin nga po ni Major Dunggayan ang ilang inmate umanong nagsashabu sa loob po ng kulungan. At ang ibig sabihin ho, nakakalusot pa rin, no, yung hanggang ngayon, yung illegal na droga sa Bilibid. Gaano ho ito kaimportante ngayon, na impormasyon sa pagdinig po ng inyong komite? Ayun na nga, kasi nung last hearing namin, sabi ng PNP staff, medyo na-neutralize na nila ito to a great extent, no? Kaya nga nagugulat ako dahil nandiyan pa rin, meron pa rin mga panginggan niya na nakapagsyasya po at talagang bawal ito. Talagang napakahirap i-manage itong Bilibid prison ito dahil despite the presence of the staff there, right, still meron pa rin nakakalusot. Talagang grabe ang pamamaraan itong mga inmates na ito na involved sa drugs. So, tuloy po tayo ng October 5, Representative Umali, sa hearing po. That is correct. Reaction lamang ho, dahil may sinasabi rin po kasi si Senadora Laila de Lima na pinagbabantaan o tinatakot umano itong si JB Sebastian para magsalita daw sa pagdinig ng Kamara. Well, I really wouldn't know kasi nasa loob yan ng Bilibid Prison. Wala namang may access yan, kundi siyempre yung mga tiga-loob, Ibig sabihin, yung Bucor personnel, pero there were also statements na kahit yung mga Bucor personnel, hindi rin, takot din sila dito sa mga ganggang na ito. Kanya, I cannot really make conclusions out of that. And siyempre, we were hoping that he could appear before us para maliwanagan natin ito. Alright, marami pong salamat sa inyo pong ibinigay sa aming oras. Maraming salamat din, Connie, for the opportunity given. Mabuhay ka. Maraming salamat po. Yan po naman si Representative Reynaldo Umali ng chairman ng House Committee on Justice. Samantala, patay ang isang Chinese drug lord at sugatan po ang 3 high-profile inmates nga matapos sumiklab ang riot sa loob ng National Bilibid Prison kanina. Nangyari po ang gulo sa Building 14 pasado alas 7 ng umaga. Kinumpirma ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre na nasawi sa pananaksak ang Chinese drug lord na si Tony Ko.
Isa naman sa sugatan ay si JB Sebastian. Sa inisyal na impormasyon, nagsasyabu umano si Tony Ko at iba pang kasamahan niyang Chino na sina Peter Ko at Vicente C. Sinita raw sila ng isang Major Dungael na isang dating pulis na inmate. Sinugod daw ni Tony Ko ang pulis at nanaksak hanggang sa nadamay na rin ang iba sa gulo. Sa kabila po yan ng mahigpit na pagbabantay ng mga miyembro ng SAF Trooper. Nagsasabu sila doon ngayong umaga at sinasaway sila nitong si Major Dunggael. Okay. Na kinasama naman sa dating sa mga anchik. Kaya sumugod ang Tony Ko at sinaksak ata itong si Kwan, si Major Dunggael. Okay. Kaya nagkaroon na ng riot kasi yung ibang mga nandun sa tabi, meron natin nag-join at dalawa pa. Ay, yun, sa ngayon, ang report, patay na si Kwan, si Tony Ko. Tony Ko. So, That's right. okay. Si Peter Ko, 50-50. Si JB Sebastian, stable. Samantala, kaugnay pa rin po sa nangyaring riot na yan sa loob po ng New Bilibid Prison kanina. Makakausap naman natin si Senador Richard Gordon, ang chairman ng Senate Committee on Justice. Magandang tanghali po sa inyo, Senator Gordon. Magandang tanghali si Tol Connie. Opo, ano pong reaksyon ninyo dito po sa nangyaring riot na ito sa Bilibid, lalo't sangkot dito si JB Sebastian? Halo-halo, nagimbal, nalungkot, bakit napabayaan magkaroon ng riot na ganyan? Ang ganda na ng record, na disiplina na, basta kaganoon pa. At dapat, alam naman nila, pagka may mga sumisigaw na mga preso na nagtitestigo, merong matatakot na iba at pwede maggantihan niya mga yan, di ba? Sa tingin ko, parang gano'n na nangyari at maaari rin may pressure para patayin si Sebastian dahil baka maraming sabihin si Sebastian, di ba? Yun ang nakikita ko. Kaya dapat maging masinop ang corrections niyan, ang SAF, although they've been doing a good job, kailangan mas masinop. Paano nakahawak na naman ng kutsilyo yung mga yan? Saan ang galing, ano? Saan ang galing? Dapat kagad may, hindi yung resulta, yung anong source, anong kausa para nakakuha ng kutsilyo. Tulad na anong pag-iimbestiga, nagkaroon na maraming mga jacuzzi, mga baril, hindi pa natin na-imbestiga, paano nakalusot yun? Sino may kasalanan kaya nakalusot yun? Kaya ngayon pa lang, bago lumaki ito, alamin natin paano nakalusot yung kutsilyo. At saka yung Paano shabu. naging maluwag at nagkaabutan niya mga pangkat na yan, samantalang nagdududahan na sila sa isa't isa. Would you recommend, sir, no, kung sakasakali mabibigyan po din ng pagkakataon na sana, para dun sa, of course, protection din, dahil kung may mga nalalaman ng iba itong ating tinuturo, no, dun sa mga pagdinig na si Mr. JB Sebastian, na mailipat na lamang siya sa iba pong kulungan? Ako naka-isolate dapat lahat sa mga not high value, but mga notorious na mga drug pusher, mga drug lord, dapat naka-isolate yan, hindi siya nasama sa populasyon yan. Dapat naka-assess ng lugar na yan, pwede na dalhin sa Port Magsaysay yan, naka-isolate sila doon, at para hindi maaabot ng iba't ibang mga panig, no? At talagang may mga gwardiya na talagang magbabantayan yan. Kaya naman gawin doon yan. Pero hindi ko malaman kung ba't nandiyan pa sila. Overcrowded yung Muntinlupa. I think there are 24,000 people there. Paano mababantayan lahat yan? May effect din ho ba itong nangyaring ito sa pagdinig po ng Senado dun sa development ngayon sa Bilibid po? Wala. I-consider natin yan. Dahil lahat ito kasi, kaya lumalaki, we don't nip it in the bud. Dapat nag-uumpisa pa lang. Diba, yung mga extrajudicial killings. Pwede naman sabihin sa mga kapulisan ang dami-dami na nangyari nung araw pa na pinapatay, lumalabas sa preso. Yung tatay ko, lumabas yung prisoner sa preso para patayin ang tatay ko, tapos ibabalik. Buti lang nahuli. Matagal na yan. Kaya paulit-ulit, hindi napipigilan dahil hindi tinitingnan kung anong kausa, kung anong source, kung bakit nangyari yan. Ganun rin naman yung nangyayari ngayon. Binabaril ng motorsiklo yung mga tao. Wala rin nalalaman kung sino ang nagpapabaril. Kaya ang pinakamadaling gawin yan ay talagang command responsibility. Ikaw ang hepe ng isang lugar, hepe ka ng Muntinlupa, hepe ka ng kapulisan sa isang bayan. Sabay pag may nagpapatayan at hindi mo nasusunod, wala kang ginagawa. Alright. Sir, magpapasalamat po kami sa inyong ibinigay sa aming oras at antabayanan po namin ngayon naman, Senator Gordon, ang pahayag naman ni Senadora Laila de Lima. Maraming po salamat. Thank you. At kasalukuyan nga po nagsasagawa ng press conference si Senator de Lima. Panoorin po natin ito.
press con dahil nga po sa mga developments na naman na nangyayari mula po hapon, yung mga banner story ngayon and yung breaking news ngayong umaga. So before I answer questions and before I pour out again my anger and emotions, allow me to read two statements. Hindi naman ho ito mahaba. One is on President Duterte's admission of mistakes in the alleged drug matrix, dahil marami po sa inyo na naman nang humingi sa akin ng reaksyon. Excuse me. And another statement is on the violent riot that just happened kanina at the New Bilibid prison. So the first one, on the apology. President Duterte's apology is a clear admission that there is really nothing in that ridiculous drug matrix that links me to the illegal drug trade. It is tragic that the highest official of the land has not only been fed lies and wrong information, but also has listened to rumors and intrigues. The alleged drug matrix, as I pointed out before, is nothing but trash and therefore should not be given any grain of credibility. It also casts serious doubts on the people behind the so-called intelligence information, which to my mind do not appear intelligent at all. Most importantly, if this is the kind of information fed to the president, how reliable is the information fed to the PNP by barangay captains or other sources in their Operation Tokhang? What does it tell us about this lists of drug pushers and addicts who are subjected to Tokhang and vigilante assassinations based on said lists, if intel provided the president himself is so prone to mistakes? This is a problem with EJ case and the death penalty. No amount of apologies from the president will bring back the dead to life. He is not Jesus Christ who can bring back Lazarus to life, contrary to the belief of his fanatic supporters. My next statement on the violent riot. Reports have just come in that a supposed riot at Building 14 of the NBP, which houses JB Sebastian and the other so-called Bilibid 19, has resulted in the killing of Tony Ko and the hospitalization of Sebastian, Peter Ko, and Vicente C. I confirm these are all members of the Bilibid 19. There are also reports saying Peter Ko is either in critical or stable condition. Several prisoners in Building 14 have one thing in common. Aside from being the drug lords, excuse me, or drug convicts that I separated from the general prison population and isolated in Building 14 as a result of the raid conducted on December 15, 2014. Several of these prisoners refused and continue to refuse to testify against me in the House hearings as their alleged protector. They should know, because I was the one who started all their misery by cutting them off from their drug trade and luxurious living quarters. They were also the ones who filed several cases against me, both criminal and administrative, with the Ombudsman because of their alleged quote-unquote persecution after they were singled out for isolation in Building 14. The official version of the DOJ is that this was a riot. Of course, we do not know yet at this point. Absent any other available reliable information, I'm not discounting the fact that this is another way of the government persuading the Bilibid 19 to testify against me, and that this incident should serve as a lesson to those who refuse to cooperate with the government and do Aguirre's and Malacanang's bidding. If this is the case,
this means. We have reached a new level of murderous policy in this government. I am not discounting the possibility that this so-called riot is Malacanang's way of sending its messages to prisoners who refuse to implicate me in the Bilibid drug trade as part of Aguirre's and Malacanang's teleserye drama. I plead to Malacanang to stop this tragic, desperate, and despicable actions. These prisoners are supposed to be under the government's protection. To threaten them with violence and murder simply because they refuse to be used in the ongoing House hearing is the height of mafia tactics and gangster-style operations that makes this government worse than a narco state. It makes this government an assassin state, a state that promotes murder and summary execution as policy and as weapon against its perceived enemies. That's the end of my second statement, and before I answer questions, may I also share with you, I wanted to share this yesterday, pero hindi ko na muna ginawa. Pero I think it's timely to also disclose this. Hindi ho ba nasabi ko na po sa inyo na talagang meron pa rin silang mga ginagawa na talagang kinukumbinsi pa rin nila, yan sila Sebastian at yung mga iba pa. Another A1 source told me that maski yan, sila Peter Ko, sila yung mga ano ngayon, Tony Ko, and Vicente C, and a few others, sila kasi yung mga hindi pa nakukumbinsi. Tsaka yung iba pa na mga gang leaders. Yung sinabi ko po sa inyo dati na meron subjected to psychological torture, I was asking again for their permission to expose kung sino po yan, pero hindi po muna po ako binigyan ng permiso kanina. Sabi po nila, sana po maintindihan nyo yung pinarating po sa akin na message. Wala naman po akong diretsong contact sa kanila. Ang sabi po, sana wag niyo muna pong gawin yan kasi baka ho kami ang isusunod. Isa pong commander ng isang another major gang sa Bilibid, yung sinubject nila to psychological torture, yung binanggit ko po doon sa privilege speech ko, na kinuha siya isang Sabadong umaga, linabas siya ng SAF at dinala siya sa ISAF, binalik kinabukasan, Sunday morning. At grabe daw yung itsura, wala naman daw mga pasapasa or what, or signs of physical torture, pero sinabi nga daw po, nakita daw po nila yung itsura na hindi pinatulog, subjected to intense interrogation, subjected to psychological torture. What was the very objective? Pinipilit po yung gang leader na yan na mag-testify po against me. Katulad din ni Sebastian, katulad din nilang Peter Ko, Vicente C, and Tony Ko, na mga pinipilit din, hindi ho nila nakukumbinsi pa yung iba. Ito pong messages. You will be given copies of this. Again, this is from A1 source. I can stand by the credibility of my source. I can reveal it later in a proper forum. But I guarantee you the credibility of my source or sources. September 21, exact message po na finorward sa akin ng A1 source ko. Text ng misis ni JB Sebastian. Quote, Sir, kakausapin ko si JB. Remember, this is already after that house inquiry. Na yung mga sila, yung mga sino man yun, yung mga ano na yun, na lahat nagtuturo kay JB Sebastian. Sir, kakausapin ko si JB ngayon para papayagin na mag-testify na against De Lima. Siya na nadidiin ngayon. Siya susi sa lahat. Labag man sa kalooban ko, pero sa tingin ng mas nakakarami, ito ang tamang paraan. Ipapasantabi ko na lang sa kanya galit niya, sa kanalang hugutin pag okay na lahat.
Pati po personal na buhay namin, sigurado apektado. Lumalalim po ang investigasyon. Si De Lima lang naman kailangan nila. Alam ko, mapapatawad kami ng mga anak ko at ng mga naniniwala sa kanya kung sakaling magdesisyon kami ng salungat sa prinsipyo namin. Sorry po. End of quote. That's September 21. And then, on September 22, ang text ito sa akin ng source ko. Yung the same source na nag-forward nung message na yon, nung text na yon ng Mrs. ni Sebastian. Matigas, JB. Ayaw mag-lie versus D5. D5, that must be me. They have to do something soonest to provide protection. Although the same day, September 22, from my same source, JB and wife business and bank accounts threatened. Negos underway. Was advised to cooperate with lawyer assistance. Period. So these are the text messages September 22 regarding JB Sebastian. Also on September 22, meron pa rin ho finorward sa akin o meron finorward po itong text na ito sa akin. Ito naman ay tungkol sa dati kong PSG guard na si Jonel Sanchez. Ito naman po ang message na finorward sa akin ng A1 source ko. A friend and former NBI is the godfather of PSG Jonel Sanchez being implicated as the bagman of De Lima. He is being forced to sign affidavit, but he said he is innocent and has never met Colanco. He and his wife, who is also a PSG, are now held in the HQ. Ask Sana help and advice if a friendly lawyer can assist or take care of them. These are the text messages. These are samples of the things being done to be able to convince certain so-called witnesses to testify against me. This is the length, this is the extent, this is the magnitude. Hindi pa nga ako kumpleto ito kasi hindi pa ako pwedeng i-bulgar yung iba pa na mga impormasyon ko. Kasi hindi pa nga pumapayag yung mga sources ng information ko. And now we have this incident kanina. And now we just saw a news item quoting Speaker Alvarez saying that somebody must be out to silence Sebastian. Ano na naman ang mga implication nila? Kakagawan ko na naman yan. Sila nagigipit sa akin. Masyado na nila akong ginigipit, inaapi, tapos ganyan pang gagawin nila. Lahat na lang sinisisi sa akin. And they call themselves men. Ganyan ba mga lalaki? They're cowards, they're fools, and they're liars. That is the bunch of officials that we have now. Yan, yung mga istorya rin. I just saw yung mga mga feeds. Saan yung kanina? Ano naman ito? Peter Ko, Tony Ko, and Vicente C. were reportedly using shabu inside the cell of Peter Ko. Inmate Edgar Cinco witnessed the three using drugs and reported them to Donggail, Clarence Donggail. Isa rin po yung Bilibid 19, another inmate who is a police major. Donggail told them to stop and warn them of the consequences of... Sobra naman ang pagtingin nila sa atin. Taka naman natin na maniniwala tayo sa mga ganyang istorya. Bilibid 14 is supposed to be the most guarded facility now. Nandyan yung mga SAP. Tapos gagawa ng istorya ganyan na nagsasyabu kaya nagkarayot. Tama na po. In your desperation, Pangulo, para siraan niyo ako. Hindi niyo na iniisip kung ano na yung nagiging itsura niyo.
sa mata ng bayan at saka sa mundo. Kayo na po ang pinagtatawanan. Hindi po ako. Inosente po ako. Tama na, nagkakamali na kayo. Iba-iba na yung mga version nyo, iba-iba na yung mga istorya nyo. Kung ano-anong mga iniimbento nyo. Katulad nung kahapon na naman, ano naman 300 million na ito. Sino mga susunod nilang gigipitin? Sino mga susunod nilang gagawa ng kwento? Sino mga buhay ang sisirain nila? Sino yung mga privacy na mga sisiraan? Mga former staff ko, mga former officials ko. Nalapitan nyo na po lahat. Alam ko po yan, nakakarating po sa kanila mga sumbong nila sa akin. And I feel so helpless. I cannot even help them with lawyers. Dahil kung papadalahan ko sila ng lawyers, sasabihin nila, ayan, kasi puprotektahan para hindi siya i-ano. So what am I supposed to do now? Tell me. I'm not going to leave this country and escape anything because there is nothing to escape from. May mga nag-a-advise na sa akin, ng mga well-meaning friends. Mag-isip-isip ka na, Laila, kasi kaka-announce din nga ng Pangulo na ikukulong ka na daw talaga. Mag-hanap ka na ng asylum. Why should I do that? I want to fight here in my country. Hindi pa ako tuwag. Dahil wala pa akong kasalanan. Yung mga nagtatago lamang. At saka yung mga walang mga mga duwag ang umaatras. Hindi po si Laila de Lima. Hindi po ako pinalaki ng tatay ko na maging duwag. Tama na. Hulihin nyo na ako ngayon. Hindi naman talaga gusto nyo. Ikulong nyo na ako ngayon. I'm here! Do what you want to me, Mr. President. I'll wait for you. Thank you. How with all this, with all what's happening now, you think there's direct threat to your life? I mean, not just your safety, but Matagal na hong may serious threat ako may serious threat sa akin, pero pinagsasantabi ko lang po yun. Ang attitude ko lang po. Ang attitude ko naman pagdating sa bagay noon pa. Maski noon na meron din ako mga threat. Yun, nung mga pinalipat ko yan, may mga threat ako. Galing sa kanila. Ilan sa kanila, hindi naman lahat sila. But ang attitude ko, kapag oras mo na. Kahit ano pa bang isang katerbang security. Kung talagang oras mo na. just follow up a little bit graphic on your theory. So there was no riot, so just somebody came and stopped it, something like that. I cannot, of course, say conclusively what exactly happened. But hindi ko po pinapaniwalaan yung version nila ngayon na riot. Why do I say this? Meron din po ako naging report noon. Remember, may sinabi sila sometime in August na nagbiglang nagparang surprise inspection sa Building 14 at meron pa rin daw mga nakuha na ilan-ilan na mga kontrabando doon daw kay Peter Ko. Ayoko pa sana itong ipalabas. But again, my source is A1. I cannot disclose who he is right now, but again, he's A1. Yung mismong gwardya na yun ang supposedly nag-report per their official report na parang parang naging official complainant, I think, dyan sa mga ano na yan, na may mga nakuha na naman ng mga kontrabando from one of the inmates. Yung guard na yan, hindi niya inaamin yan. Yung guard na yan, sinabi, basta pinapirma na lang ako dyan, ako pinalabas na nakadiskubre ng so-called contrabands na yon. So mga pinipilit na mga nagplanta na sila ng mga ebidensya. Yan, yung katulad ng ano na yan.
Yung kung totoo na naman yan, kung totoo lang, na riot talaga yan, kagagawan yan mismo nila Sebastian. Hindi yan nalalayo dyan sa mga official version nila ng mga ng agaw, ng laban. This is really madness. Nakikiusap talaga ako sa Pangulo, kinakagire. Uminto na po kayo sa mga dyan sa madness. Itong ginagawa sa akin, hindi naman dapat ito kasama dyan sa giyera laban sa droga. Itong malagyera na rin na ginagawa nila sa akin ay dahil lamang sa isang matinding galit ng isang tao na Pangulo na ho natin ngayon. Ang analysis ko po dyan, kaya nakukuryente rin siya. Kaya nga ho, ayan, yan, example na yan sa drug matrix na yan, I had to linunok niya ngayon, in the very rare moment na linunulok niya ang kanyang pride na mag-apologize dun sa mga dinawit niya dyan. Ang nangyayari po, this is my analysis, you may or may not agree with me, but I've been thinking about this sa mga nangyayari ngayon. There are forces, elements, personalities surrounding the president na alam talaga kasi nila kung gaano kagalit sa akin ang Pangulo gawa noong 2009 nga tungkol sa DDS inquiry. So, itong mga ibang puwersa na ito, mga personalidad, mga shady characters na umaali-aligid dyan ngayon sa Pangulo. Yung iba dyan, nakikita nyo sa House inquiry. They are taking advantage, they are capitalizing on the personal vendetta on the part of the President. Ginagatungan nila, dinadagdagan nila, sinusuplayan nila ng mga mali na mga impormasyon, ng mga lies. Kaya lumaki na, nang lumaki yung istorya. All of a sudden, I'm now the believed drug queen. Because dyan sa mga factory of lies na pinifeed ng mga personalidad na yan, na may kanya-kanyang mga agenda. Either galit talaga sa akin, they have an axe to grind also, dahil may kinasuhan ko rin sila, pinakulong ko rin sila, o kaya kung ano man, ng mga iba pang mga agenda. Naiipit sila, at yun ang pinapagawa sa kanila. Hindi ka namin kakasuhan, basta ipitin mo, ituro mo si De Lima, libre ka na. Ito ang immunity. Yan po ang analysis ko. Kaya sino pinakakawawa dito? Ang Pangulo. Pero syempre, ang mas kawawa, ang bayan. Dahil naapektuhan na ng gusto. Pinagtatawanan tayo ng international community. Tingnan nyo, nagkakaroon na ng impact sa economy. Ako na naman nasisisihin dyan. By you know who. Senator, paano makaka-apekto yung apology ni President sa proving your innocence, yung KSP na po? Yung kanyang... Nag-invento nga lahat yan. Invento yan. Lahat nga, halos lahat yan. Lahat invento. Invento yung drug matrix na yan, na para bang Pangasinan Mafia. Invento na naman lahat ito. Na ako ngayon, ako ang nag-benefit ng lahat. Ako ang binigyan ng pera through Sebastian. Nangulikta, etc., etc. Tinago ko yung the rest of the 300 million na nakuha daw ng raid. And all those other lies. Yan ang nangyayari. Ang bilis maniwala ng Pangulo o kaya gusto niyang maniwala o kaya sadya na yung These drug convicts have an axe to grind against you because of the rape you did. But definitely. yes, what is their reason? What's your analysis? Why are they still refusing to testify again? Maybe kahit mga drug convicts yan, marunong pa rin naman makonsyensya siguro. I don't know. You cannot
i-testify, ayaw nga mag-execute ng sinumpaang salaysay. Katulad ng iba. Follow up on your source. And meron pa ako from another A1 source na allegedly meron din yan mga listahan kung sino yung mga tunay na mga nagbe-benefit from them and kung sino tunay na mga drug lords din. Follow up, ma'am, on your source. That's A1. On your A1 source, ma'am, just to establish the credibility, what is its interest? Why is it giving you information? Pardon? Why is he giving you this information? The A1 source? He cares for me, I think. He's concerned about me as so many others. And he just happens to have an access sa mga yan. And iba-iba naman to, hindi lang naman to isa. Pero yung tungkol dun sa mga text ni Mrs. Sebastian, isang source ito. Ma'am, Yes. you said earlier na you feel like the entire government machinery is against you. What options do you think you have now? Right now, I have no option. I'm just here. I'm just trying to do my job, even if, of course, I'm so distracted. Nagtatanong mga iba, nakakatulog ka pa ba? Nakakakain ka pa ba? Nakakakain pa naman po ako, nakakatulog pa naman po ako, pero hindi na ako normal. Average na lang po ng 3 to 4 hours. Nakakatulog na lang ako sa sheer exhaustion, mentally, especially. Isip ng isip. Nakakatulog ako 12 o'clock, 1 o'clock ng umaga. Bigla na naman ako nagigising alas 3, alas 4. At hindi na ako uli na nakakatulog. Isip na naman ako ng isip. So definitely it has a toll on my health. It has a toll on my very well-being. It has a toll on my family. My family is suffering. Alam niyo lang, people ask me, how do you feel? Ano nararamdaman mo? Pakisabi nga ho sa akin, how do I feel? Pakisabi nga ho sa akin, alam niyo ba, how do I feel? No one in this room can imagine itong dinadala ko dito sa loob na hindi ko alam bakit ako. Do I deserve this? I certainly do not. Tama na po. Stop it. Stop the madness. I've been telling you kasi, Mr. President, di kayo nakikinig eh. Nung sa sa Kamuning Bacon eh. I wanted him already mapapahiya kayo. Nag-uumpisa na siyang napapahiya. Tungkol nga dyan sa drug matrix, marami pa ho magiging basehan ng kakahiyan nyo. Dahil I know, malalaman nyo rin yan, na yung mga pinifeed sa inyo, puro ho yan, kabalastugan. Puro ho yan, kasinungalingan. So, siya talaga mapapahiya. Ma'am, mas gusto niyo ba na kumantong na sa korte yung mga issue against you para mas may evidence yung proper venue to defend yourself? Matagal ko nang sinasabi yan. Pero again, what would be the whole purpose of filing cases against me? Okay, whether it's DOJ, Ombudsman, later. Alam ko naman na talagang inosente ako, mauubos ang oras ko dyan, ang pagod ko. Wala nga akong resources to hire lawyers at this point. Although I'm glad there are some who have volunteered already. Kung kailangan daw sila, sabihan lang sila. But I have not really talked to them yet. I have no time to talk to them yet. Wala na po akong ibang gagawin nun, kundi harapin na lang yung mga kaso. Ano nang gagawin ko ngayon as a senator? Paano ko gagawin na yung mandato ko? Nag-trash nga ang mga kaso na yan. This will all be trumped up charges because the alleged supporting evidence are all fabricated. Yes. They're there. They're lending me a huge amount of moral support. Some of them are even asking, gusto talaga namin tumulong, Sen Laila. But di namin alam kung paano. They send messages sa Facebook, Twitter, etc. But hindi ko
ko rin kasi alam ang sasabihin ko sa kanila kung tinatanong nila ako, paano mo ba kami makatulong? My only common response is ipagpatuloy niyo lang po ang pagdadasal. Ipagdasal niyo ako, ipagdasal niyo ang Pangulo na maliwanagan na how do you say that in Tagalog? Ipagdasal ang bayan. How do you feel, Ma'am, that the President has already apologized to the three personalities in that drama? Pero sa inyo po, Dahil nga sa utak niya ho talaga. Wala ho siyang ibang hangarin. Sirain ako. Destroy me. At all costs. I'm the only agenda. Sabi nga yan sa text ng asawa ni Sebastian, ako lang naman daw ang kailangan. So parang pinakapunto, reading between the lines, nitong message ni Mrs. ni J.B. Sebastian, yung reading between the lines, parang sinasabi niya, si Sebastian ang iniipit para lang makuha si De Lima, kaya something like, maiintindihan naman ni De Lima later, na ganito ang gagawin mo, na sundin mo na yung pinapagawa sa'yo. Ituro mo na si De Lima, kahit hindi totoo. Yes. Since it's less than 100 days into the administration and this has already happened to you, so there's 6 more years, I mean, less than 6 years, but ano po yung how prepared are you to face coming days with us? If you're asking about how prepared I am, I'm never prepared for this magnitude. Many of you, I think, have covered my stint, or some of you have covered my stint at the CHR, at the DOJ, at the national scene. And alam nyo naman na ilang mga pagsusubok na, ilan na hong mga high-profile cases naman ang mga, I was there, I was right there at the center. Pero ngayon lang ho, ganito eh. This is the worst challenge. Sa sobrang sheer brazenness, it's almost surreal, it's unimaginable, it's unprecedented na ginagawa ng isang sitting Pangulo ang mga pinaggagawa nila ngayon against a sitting senator because of personal vendetta and whatever hidden motives he has. Tapos ginagamit as pawns, as tools, as instruments, mga delights of Aguirre and all other operators to further the President's evil design. So, Ma'am, bakit ba talaga hindi sinama sa Bilibid 19 si J.B. Sebastian? Nabanggit na pan po yan. Ang pwede po talagang makakapagsabi niyan ay sila General Villasanta at Director Bukayo. Kasi sila yung nasa sentro ng mga intel gathering noon. They represented to me noon na hindi daw pwedeng ilipat si Sebastian kasi asset siya o isa siya sa mga asset. Meaning, yung ibang mga impormasyon na kinakalap nila o kinalap nila noon nung nag-decide na kami na mag-raid ay galing daw po kay Sebastian. Inililinaw ko po ha na hindi po siya personal asset ko. Bilang Secretary of Justice, I'm not into the business of having intelligence assets because I'm not into the function of intelligence. But there are certain subordinates and units under the Department of Justice which do intel work. So they supply. I do not have any business handling a particular asset. So he was not my asset, but asset of the group, of the government group, yung interagency, particularly PAOK, dun sa problema tungkol sa dyan sa mga impormasyon na yan tungkol sa drug trade within Bilibid. That's why I've been suggesting na sana ipatawag din sila General Villasanta, sila General Bukayo, and other officials. Dahil sila mga mas nakakaalam niyan, limited lang ang knowledge ko
sa mga bagay na yan. But purposely, I'm not accessing any of these former officials para wala hong mga masabi na naman yung mga nag-aakusa sa akin. Ma'am, Thank given you. the current setup sa Building 14, posible ba talaga yung riot? Aren't they like separated from each other? Discuss ba talaga? Yung pagkakaalala ko dun sa itsura ng ano na yan, ng bilibid ng Building 14, kasi nagkaroon naman ng parang blessing nung natapos na po yung renovation, parang inaugural blessing or something, ay may mga kanya-kanyang cells itong mga high-profile convicts na yan. If I'm not mistaken, the capacity was about 42. So that's why pinadagdagan ko. And ultimately, pinasama ko na po dyan si Sebastian. Ma'am? Yes. Based on your theory, do you fear that more marriage may be lost just to stay the ground? Do you think that's an impossibility? Because of the sheer obsession. May mga pinipilit na nga yung mga ibang ano ko nun eh. Ibang subordinates, ibang mga dating staff ko, mga subordinates, nagpapaano ng mga kung ano-ano, kung mga sinasabing mga drug at bank accounts, nasa akin daw yun. They won't stop. They won't stop. And I that's why. Sana makinig na po ang Pangulo. Hindi niyo po ako wag niyo po ako sisisihin later na hindi ho kayo nakikinig. Tapos all of a sudden, it all blows down. It all blows up on your face, Mr. President. Na marirealize nyo rin na mali lahat yan. Hindi totoo lahat yan. Thank you. With all these issues and controversies, may pagsisisi po ba na tumakbo kayo sa pagkasenador? And kumusta po yung health condition niyo? Nice question, no? May nagtanong na rin sa akin yan. Sabi ko nga, on one hand, hindi naman sa nagsisisi. Yung parang I was just telling myself, sana hindi na lang ako nanalo. Para hindi na ako pinag-initan in the sense, kaya lang naman ako pinag-initan uli. Dati nang mainit talaga sa akin, lalong naging mainit noong I initiated the inquiry into the extrajudicial killing. So one hand, ganun, sana hindi na ako nanalo para hindi ako pinagdidiskitahan ngayon. On the other hand, trabaho ito, mandato ng bayan, na may gagawin akong trabaho. So ako po, ang attitude ko palagi, kung ano yung tama, ginagawa ko. Basta alam ko na yun ang tamang gawin, ginagawa ko, regardless of the consequences. Hindi naman po kasi ako politiko. Hindi po ako nag-iisip bilang politiko. I never think about my personal interest, let alone any political interest or political agenda. Kagaya nito, yung pagpalabas ko kay Matubato, hindi ko naman yan pinaalam sa LP, hindi ko naman sinabihan yung mga allies ko. Halos wala akong pinagsabihan kundi sa Senator Sonny Trillanes. So, kasi hindi ako politiko. People are asking me, what is your end game? Because some are questioning, parang di ka ata nag-iisip, Senator Laila, na parang wala ka namang kalaban-laban ngayon, ilalabas mo yung ganyang ka-explosive na witness, sisiraan lang yan, and then di naman maniniwala karamihan kasi the president is still so popular. So what exactly do you want to achieve? Ang pinakasagot ko na lang, what about the truth? That's all. What about the truth? Maraming salamat po. Magpapatuloy po ang mga maiinit na balita sa pagbabalik ng Balitang Hali. Alamin na po natin ang latest naman sa nangyaring riot sa loob ng New Bilibid Prison kanina. At may ulat on the spot si John Consulta. John? Connie, iringan ng dalawang grupo sa mga nakakulong sa Building 14 ang sinisilip ngayong ugat ng riot ng mga high-profile inmates dito nga sa New Bilibid Prison kaninang umaga.
Ayon kay Bucor Director Rolando Asuncion, 6 a.m. ng umaga nang lumabas daw sa kanilang selda ang mga inmates para sa kanilang daily exercise at para sa kanilang agahan. Pasado na 7 ng umaga nang makita raw ng inmate na si Edgar Cinco ang pot session umano ng mga Chinese drug lord na sina Peter Ko, Tony Ko at Vicente C. Nagpunta raw siya kay dating Police Chief Inspector Clarence Dongael at isinumbong ang nakita. Dito na raw nagpunta si Dongael sa kwarto ni Tony Ko para sawayin ang pagdodroga ng tatlo. At sinabihan sila, according to him, sa initial na investigation ko, na interview ko sa kanya, wag niyo naman gagawin yan dito kasi lahat tayo madadamay kung malalaman ng mga staff o yung Bucor yung ginagawa niyo. So umupo na siya dun sa nanonood ng TV. Maya sumugod si Tony Ko kay Dongael. At doon na nagsimula yung riot. We were proven right na talagang nag-iiringan yung dalawang grupo. Ice pick ang ginamit sa pananaksak na kinamatay ni Tony Ko at pagkakasugat nina JB Sebastian, Peter Ko at Vicente C. Kumpiyansa si Director Asuncion na hindi pa rin compromise ang mga nagbabantay na staff sa kabila ng ilang impormasyon na sila mismo daw ang nagpapasok ng kontrabando sa Building 14. I'm confident wala nang nakakapasok dyan because sa higpit ng mga Special Action Force na nakabantay doon. Pero hindi ko masiguradong wala nang naitatago sila. Sa ngayon, Connie, pinag-aaralan na ng Bucor ang paglilipat sa mga magkakaaway na high-profile inmates para maiwasang maulit ang nangyaring riot. Tingnan ho namin kung saan sila po pwedeng lipat. We might place them in other colonies kung kinakailangan. Nilinaw ni Director Asuncion na Connie na hindi siya nag-utos ng lockdown dito sa New Bilibid Prison. Subalit sa ngayon ay limitado ngayon ang pagpasok ng mga tao dito. Yun lamang mayroong opisyal na pakay tulad ng pagpaproseso ng mga dokumento ang pinapayagang pumasok. At yung mga may dalaw kahit araw ng bisita ngayong araw na to, Miyerkules, ay hindi mo na sila pinapayagan dahil sa patuloy na investigasyon isinasagawa sa loob ng NBP. Connie. Yes, John, kakatapos lamang ng press conference si Senadora Laila de Lima at nabanggit niya, tahasan niyang sinabi na hindi siya naniniwala sa version ng riot na nangyari dyan kaninang umaga. Maari daw may kinalaman din itong mga nangyaring pagsaksak dun sa ideya daw na maaring sila ay fino-force o pinipilit na tumistigo laban sa kanya. Pero dahil ayaw daw, ay maaaring yan daw ang kinahinatnan. Meron na ba tayong nakuhang pahayag ukol naman dyan sa reaksyon na yan ni Senadora de Lima? Ayon kay Director Asuncion na Connie ay hindi raw yun na nakikita nilang anggulo o posibleng motibo kung bakit nangyari nga itong riot dito sa loob ng Building 14. Ang malinaw daw, Connie, ay yung pagsugod daw nitong si Tony Ko sa lugar kung saan ay nanonood ng telebisyon itong grupo nila JB Sebastian. Ang naging dahilan kung bakit nangyari nga itong riot. Ang sinasabi nitong si Director Asuncion ay meron silang impormasyon na meron ngang alitan o iringan itong dalawang grupo daw sa loob ng Building 14 at nauna na raw nilang pinaplano nga sana yung paghihiwalay nitong mga magkakalabang grupo. Subalit sa nangyari nga ngayon, ito ay kumukumpirma nga, Connie, dun daw sa talagang malalim na hidwaan sa dalawang grupong ito at si mismo nagsabi, si Director Asuncion, Connie, na posibleng ilipat na sa ibang kolonya itong mga high-profile inmates at upang ito hindi na mangyari nga itong riot na ito. Subalit ito sa lahat ng ito, Connie, ay pinag-aaralan pa sa mga sandaling ito, Connie. Sa Kamanaba, ang iniwang pagbaha ng mga pag-uulan mula po kahapon hanggang kaninang umaga. Balitang hatid ni Victoria Tulad. Ambon na lang ang naranasan sa monumento sa Caloocan bandang alas 11:30 kagabi, pero baha pa rin ang kalsada. Umabot hanggang bukong-bukong ang taas ng tubig, kaya ang ilang pasahero nahirapang sumakay. Ang lalaking ito, ipinasan na ang kasamang babae para hindi siya mabasa. Ang iba, lumusong na. Ang mga bata naman, tuwang-tuwang naglaro. Hindi alintana ang sakit na posibleng makuha sa maruming tubig. Sa Malabon, lumakas ang ulan bago maghating gabi. Ilang barangay dito ang binaha, gaya ng barangay Maysilo at barangay Tugatog. Gutter deep ang taas ng tubig, kaya ingat ang mga motorista sa pagmamaneho.
Abot hanggang binti naman ang baha sa barangay San Agustin sa Malabon. Bagaman umulan din sa Navotas, hindi naman binaha ang Road 10 na kilalang flood-prone. Kinaumagahan, hindi pa rin tumigil ang ulan, kaya laking abala sa mga commuter. Marami ang na-stranded sa Caloocan at Malabon. Kanya-kanya sila ng silong maging sa ilalim ng overpass. Ang isang street sweeper sa EDSA Monumento sa Caloocan, tila hindi alintana ang ulan at abala sa pagtatanggal ng naipong basura sa kanal para humupa ang baha. Sa A. Fernando Street, Barangay Marulas sa Valenzuela, nagising ang mga residente sa baha sa labas ng kanilang bahay. Abot ang tubig hanggang sa bukong-bukong. Masyado pong hassle sa pagpasok sa trabaho. Kasi po maulan. Tapos mahirap din pong sumakay. Dapat ba kinansela na lang yung klase? Opo, dapat. Kasi matagal na po umuulan eh. Victoria Tulad, GMA News. I am ready. GMA Weather. Serbisyong totoo ng GMA News. Mga kapuso, nakalabas na po ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Helen. Naglandfall naman ang bagyo sa southeastern China. Pero pinalalakas pa rin ng bagyo ang habagat na siyang nagpapaulan ngayon sa maraming panig ng bansa. Katunayan, nakataas po ang yellow rainfall warning dito sa Metro Manila dahil sa pagpapatuloy ng malakas na ulan. Ayon po sa Pag-asa, apektado rin ang mga probinsya ng Bataan, Cavite, Laguna at Batangas. Tatagal ang babala hanggang 1:00 ng hapon. Posible ang pagbaha sa mga mabababang lugar. Sa mga susunod na oras naman po, uulanin pa rin ang iba't ibang bahagi ng bansa. Base po yan sa rainfall forecast ng Metro Weather. Higit na apektado ang Central at Southern Luzon at ang buong Visayas. Dito naman sa Metro Manila, maging I am ready pa rin po sa pag-igting ng ulan hanggang mamayang gabi. Bunsod din po yan ng habagat. Masungit ang mga dagat sakop naman ng northern na seaboard ng Northern Luzon. Delikado pa rin pumalaot ang mga maliliit na sasakyang pandagat ayon sa Pag-asa. Mga kapuso, isa ng tropical storm naman ang binabantayang bagyo sa may Pacific Ocean na may international name na Chaba. Huli itong namataan sa layong mahigit 3,000 kilometro sa silangan ng Luzon ayon sa Pag-asa. Taglay nito ang lakas ng hanging umaabot sa 65 km per hour malapit sa gitna at bugso na hanggang 80 km per hour. Inaasahang kikilos naman ang bagyo pakanluran sa bilis na 20 km per hour. Sa wind forecast naman ng Metro Weather, posibleng sa Sabado papasok sa Philippine Area of Responsibility ang nasabing tropical storm. At yan naman po ang latest mula sa GMA Weather. Magplano para sigurado, I am ready, serbisyong totoo ng GMA News. At dahil pa rin po sa walang humpay na pag-ulan dulot ng habagat, nagsuspindi na ng klase ang ilang lugar. Wala pong pasok sa lahat ng antas sa Navotas at Malabon City. Gayon din sa City of Meycauayan, City of San Jose del Monte, Marilao at Bukawe sa Bulacan. Wala rin pong pasok sa lahat ng antas sa may Antipolo City. Gayon din sa Cainta, Taytay, San Mateo at Rodriguez sa Rizal. Wala rin pong pasok sa lahat ng antas sa De La Salle, Araneta. Suspendido naman po ang klase ng hanggang senior high school sa Mariveles, Bataan. Suspendido rin po ang klase sa Casa level sa mga sumusunod na campuses ng OB Montessori, Green Hills, Santa Ana, Las Piñas at Fairview. Wala rin pong pasok mula kinder naman hanggang grade 11 sa Manila at Caloocan Campus ng University of the East. 16 na barangay mula naman sa mga bayan ng Meycauayan, Santa Maria at Marilao sa Bulacan ang apektado ng baha. May ilang bahagi pa ang MacArthur Highway na hindi na pumadaanan ng dahil sa tubig. May ulat on the spot si June Veneracion. June? Connie, pahupa na ang baha dito sa may bahagi ng MacArthur Highway dito sa Marilao, Bulacan, pero may bahagi pa rin ng kalsada ang hindi pa rin madaanan ng mga light vehicles. Sa mga pagkakataong mataas ang baha dito sa MacArthur Highway, pedicab ang inaasahan ng mga ayaw lumusong sa baha. Pati mga motorsiklo sa pedicab din isinasakay para iwas sa sira ang makina. Ang singilan nasa 150 pesos. Pero ang mga inabutan ng biglang pagtaas ng tubig kagabi sa gitna ng traffic, hindi na nakalis kaya nagsipagtirikan ang kanilang mga sasakyan. Mapakotse man o truck, hindi nakaligtas sa baha na umabot daw hanggang dibdib ang taas. Hanggang ngayon ay meron pa rin mga naiwan sa gitna ng MacArthur Highway ng mga stalled vehicles. Meron din mga negosyo ang napinsala ng balikan ng kanilang mga
o nang balikan ng ilang nagtitinda ang kanilang mga negosyo kaninang umaga, lubog na sa baha ang kanilang mga paninda. Sa tala ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ng Bulacan, 16 na barangay ng Maykawayan, Marilao at Santa Maria ang apektado ng pagbaha. Ang taas mula 1 hanggang 4 na talampakan. 298 families ang inilika sa mga evacuation center. Ang critical daw sa sitwasyon dito, Connie, ay yung Sierra Madre sa bahagi ng Rodriguez Rizal at San Jose del Monte, Bulacan. Kapag doon bumuhos ang ulan, tiyak babaha raw sa ilang lugar dito sa Bulacan. Pero sa ngayon, sabi ng Bulacan PDRRMO, wala naman daw monitor na malalakas na pag-ulan doon, kaya inaasahan ang paghupa ng baha dito sa aming kinalalagyan dito sa may bahagi ng MacArthur Highway dito sa Bulacan. Connie. Maraming salamat, June Veneracion. Samantala, sangkaterbang basura po ang nahakot naman ng MMDA sa Estero de Paco sa Maynila. Kabilang dyan ang malalaking tabla ng kahoy, mga bag, pati na rin po mga upuan. At may ulat on the spot si Mark Salazar. Mark. Connie, ito na naman tayo sa Arpapa, sa Rizal Avenue sa Maynila na tuwing ilang oras lang ng ulan, ay bumabaha na itong Arpapa dito sa may Abad Santos LRT station. Dahil nga, kagaya ng nabanggit mo, problema rito yung Estero de Paco. Maliit lamang itong estero pero mahalaga itong daluyan ng tubig na ito. Dahil ito din yung dinadaluyan ng tubig ulan na naggagaling hindi lang sa Maynila kundi sa Quezon City. Kaya kanina, habang umuulan ay sinasabayan ng MMDA Flood Control Unit ang paghahango ng mga basura, gaya ng mga binanggit mo, naglalaki ang mga basura, sako-sako, may mga sofa, may mga tabla. Yan yung nagpapabara dito sa estero. Itong estero ito dapat ay dediretso ng Abukay Pumping Station ng MMDA bago pa diretso ng Manila Bay. Pero dito pa lamang sa may Arpapa ay nakaklag na itong estero na ito dahilan para umapaw sa kalsada. 4:30 ng umaga kanina, umabot ng hanggang tuhod yung baha dito. Pero mabilis din namang humupa. Buti na lamang at on and off din kasi yung ulan. Hindi rin naman nagdire-diretso. Kaya by 6:30 ng umaga, Connie, ay bumaba na rin ang tubig. Sa ibang parte ng lungsod ng Maynila, yung Osmeña Highway ay may ilang parte dyan na binaharin. At yung parte ng malapit sa Manila City Hall, doon sa may Taft Avenue, ay umakyat din yung tubig. Pero mabilis ding humupa. Sa ngayon ay wala ng reported flooding sa lungsod ng Maynila, Connie. Alright, maraming salamat sa iyong update na yan, Mark Salazar. Dagdag na naman sa mga agaw pansin sa internet ang video na kuha sa LRT Line 1 kung saan bigla-biglang nagsasara ng malakas ang pintuan nito. Peligro ito para sa mga pasahero na posibleng masaktan at matamaan ng impact ng pagsara. Balitang hatid ni Dano Tingkungko. Hi guys! Bukas yung pintuan, oh! Naalala nyo ba ito? Bukas! Oh! Delikado pero saya! 6 na buwan at isang eleksyon matapos niyan, wala nang ulat ng nagsasarang pinto ng LRT. Yun nga lang ang isang ito. Bis lang po. Bigla-bigla kung magsara. Kinuhanan niya ni Simon Florano sa Vito Cruz Station bandang alas 10 ng umaga noong September 20 matapos din siyang mabiktima. Medyo tinamaan lang ako sa likod sa bandang balita. Pero realize mo, pag naibit ka pala, nakakatakot. Kasi sobrang lakas nung impact. Although walang nasasaktan kasi winawarn nga namin ang lahat ng pasahero doon. Ipinaalam na raw ng Department of Transportation ang insidente sa pamunuan ng LRT Line 1 na nangako ng agarang investigasyon. Sabi naman ng LRT1 management na ayos na ang sirang pinto na dagdag sa mga dati ng biroan na ang mga tren sa Pilipinas daig pa ang train to Busan. Dano Tingkongko, GMA News. Sa likod naman ng makulay at maaksyong mundo ng Marvel Comics, may ilan pong proudly Pinoy illustrators na bahagi ng pagbuo nito. Balitang hatid ni Bernadette Reyes. Mula noon hanggang ngayon, patok pa rin ang comic books. At alam niyo ba ang ilan sa mga sikat na superheroes? Iginuhit ng ilang Pinoy? Ilan lamang ito sa mga obra ng Pinoy illustrators na sina Stephen Segovia, Harvey Tolibao at Lenny Liu na umukit na ng pangalan sa comics industry maging sa abroad.
Si Tolibao naging penciler para sa Iron Man at X-Men. Si Segovia gumuhit ng mga comic books na Wolverine at Thor. Habang si Yu para sa Avengers. Kaya naman di maipinta ang kasiyahan ng mga kabataan na makaharap ang kanilang mga idolo. Maraming pwedeng i-look up para pong challenge sa mga bago yun na mag-strive pa po na galingan yung drawing. Parang nabigyan po ako ng inspiration na maging katulad po nila Sunday. Nagbigay din ng pagkakataon ng mga nagnanais maging comic book artist na ipakita ang kanilang mga obra. Ayon sa sikat na manunulat at editor ng Marvel Comics, napahanga sila sa talento ng mga Pinoy, kaya naman isa sa bawat 10 illustrators nila ay mula sa Pilipinas. Not only are they amazing artists, they're fantastic visual storytellers. Iba kasi yung Pinoy eh. Pagka inumpisa nila, gusto nila tapusin na nila. They work really hard. Pero para magtagumpay sa piniling larangan, higit sa sipag at tiyaga, mahalaga rin daw ang suporta ng mga mahal sa buhay. Sinuportan ako ng parents ko. Yun ang big thing eh. So yung mga parents dyan, encourage nyo yung mga anak nyo, bilhin nyo ng art supplies, supportahan nyo. Bernadette Reyes, GMA News. Diyan lang kayo magpapatuloy ang maiinit na balita sa pagbabalik ng Balitang Hali. Movie time na! O Mavi!